umaga po sa inyo lahat mga kapobre. At ngayon ay bagong ligo po tayo. Time check muna tayo ngayon ay 9:50. At ngayon ay naglalakad po tayo. Pupunta po tayo sa kaibigan natin. At magluluto po tayo ng pinakuhaan ng niyog. Yung laman niya ng niyog. Pupunta po sa kanila ay sobrang tanghali na tayo. Dahil ang dami nating trabaho. Sa umaga pa lang, magluluto pa tayo ng almusal. At saka patapos ito magluto. At aakyat pa tayo ng niyog para kukunin po natin yung tuba. At pagkatapos po natin dyan ay yung ipastol po natin yung ating alagang baka. At pagkatapos din magpastol at magpakain po tayo sa ating mga biik na galing doon sa pinagtrabuan namin diyan sa naghahalabas kami ng mga kahoy dito sa sapa. Kaya yung biik na ang binigay kasi wala siyang pira na binigay. Halagang 4,000 pesos yung biik. Dalawa kami naghati ng kaibigan ko. Kaya yun ang hindi kami nakakapira doon. At ngayon ay pinapakain pa namin. Na ang nakain niya ngayon ay mga 12 kilos na napakain sa biik na pinagtrabuan namin. Kaya ngayon mga kapobre, samahan nyo kami mga kapobre, magluluto po kami ng gagawing kopra. At ito mga kapobre, naglalakad po ako dito sa may sapa, papunta po ko sa kanila. Kaya sobrang taghali na tayo, ang daming trabaho kasi sa bahay. Pag nasa bahay ka lang, daming trabaho at wala namang sweldo rin. Hindi naman tayo nakapira. Kaya minsan magtrabaho rin tayo doon sa mga mayroon magtrabaho diyan na aakyat ng niyog. Gahapon nasubukan rin namin kahapon na umakyat ng niyog. Saka dito kami kahapon yung pinahalabasan namin. Dito kami nagkuha ng niyog. Yung para gawing kopra. Dito kami. At mayroon man naman siyang kulang na 500 pesos. Sabi niya, agsahin lang niyo yung niyog na para makabayad daw siya sa kulang niya na 500 pesos. Kaya ito, kinukupra namin yung dito mga niyog dito. At saka yung mayroon kaming tao na pinaakyat yung mga matataas na niyog, pinapaakyat namin dito. At saka mayroon namang natira na mga na iwanan sa tao na pinapaakyat namin. Kaya hindi natapos, kami lang nagtapos kasi hindi na masyado mataas yung niyog. At sinubukan namin na umakyat, kaming dalawa ng kaibigan ko. Pero kaya naman talaga kung talagang isipin mo talaga yung pamilya mo para makakain lang. Kaya napakagandang isipin pag mapakain mo yung pamilya mo at hindi sila nagugutom. At yun lang po mga kapobre, at pupunta na po tayo kay sobrang tanghali na ngayon. Iwan ko lang kung naupisahan na ba niya magluto. Kay mamayang hapon, ibibinta na namin yung kopra na yung pinaglutuan namin ng niyog, gagawing kopra. Kaya samahan nyo ko mga kapobre. At pupunta na po tayo. Habang napupunta ko sa kanila, daanan po natin yung kaibigan natin. Dito pala siya sa umahan, magbanda, taniman ng mga mais.
At dito po siya, malakas kasi yung signal dito. Ano yung ano mong SIM card na gamit mo? Tok Intex. Tok Antex pala. Dito banda, malakas kasi yung signal kaya Kasi nakaharap din. akala ko naman nandun siya sa bahay nila. Harap siya kasi sa isla ng Negros. Kasi may dagat din. malakas kasi yung signal dito dahil harap yung Negros. At saka kitang-kita yung dagat dito. Kita banda. Negros. At saka may dito banda Negros diyan banda yung nakita yung mga bundok diyan. Yung mga nagbo-blue diyan sa kuan. Yun ang Negros. Masumo yan mo. Kaya malakas yung Kita mo yung Negros daw. Yan. yan po, yan. Yung may kulay blue. Yung mga may kulay blue, yun ang Negros na yan. Pero mas malayo na dito sa amin. Pero kita-kita pa rin. Kasi dito sa amin ay hindi pa masyadong bundok dito. Saka kapag sakay ka ng habal-habal at magkano ang pamasahe dito? Ano, Mga 50. 50. Galing dun sa Highway. highway. Minsan 40. At saka minsan depende sa sasakyan namin na Kano yung single. kung magkano ang singil. Kaya yun ang ibigay namin. Kung magkano ang singil. At saka hindi pa tayo nakapunta dito sa pinaglulutuan natin ng kopra. Hindi pa tayo nakapunta kasi dito kasi yung kaibigan ko natagpuan ko nito. Habang nilakad ako, nakita ko siya. Kaya mamaya puntahan po natin at nakaumpisa na pa siya magluto. Malapit na pala maluto yung ating kopra. Kagabi ka pa lang. Kagabi pa lang sinalang niya yung pag-uwi ko kasi akala ko naman na hindi niya. Akala ko naman bukas niya lulutuin kaya naghabol kasi ako kasi para mapaaga ba? Paaga maluto para mamaya hapon medyo malamig-lamig na, mabigat siya kung malamig. Pag mainit kasi mas magaan yung timbang. Kaya mas malamig pa. Maaga mas maganda, maaga matapos na para paghapon malamig na. Hindi mabigat-bigat na para tira din na ikikita din kahit paano ba tayo. Kasi mga kapobre, kapag mainit pa yung kupra, tapos ibinta doon sa kung saan min ibinta tong kupra namin, kapag iditso ibinta yung bagong luto pa, Mainit yan. mainit yan at saka magaan yung Kopra. mas maganda yung palamigay natin para mabigat yung timbang. Kaya ganon pala yung estilo yung pagbibinta ng kopra. Kasi ano yan, papawisan na yan pag Napapawisan daw. malamig na. Kaya, Pag malamig na. Basa-basa na. So, at least nakakita tayo pagtimbang imbis halimbawa pag makatimbang ng 5 kilos magiging lagay natin mga 8 kilos. So malaking kita rin tayo. Malaking kita tayo. Kasi sa amin kasi yan, kanang hatian kasi yun sa may-ari. Kami ang kuan, nagkukupra. Tapos hati kami sa may-ari. Hatian kung magkano yung kung nabibinta namin ay 4,000, 2,000 sa may-ari, saka 2,000 din sa amin. Yun ang paghatian namin. Na 2 o 3 kaming tao. Ganyan yung taga-akyat namin ng niyog rin. Yun ang bibigyan rin namin yon. Isang araw lang yan. Kasi siya lang bigyan na namin siya ng arawan dahil siya lang nag-akyat, hindi naman siya tumutulong sa amin na magkuha ng kopra, magkukuha ng laman ng niyog. Pagluluto, kami rin. Kaya pagkarga, ganun. Yung pagkakarga, pagbubuhat ng mas malayo-layo rin ang pagbubuhat namin dito. Saka hindi naman kami magbuhat ng kukunti lang kasi palagi pabalik-balik. Kaya ang ginagawa namin ay magbubuhat kami ng sakto lang na kaya namin na bubuhatin. Kaya mas maganda talaga kapag tulungan lang talaga. Kunting kita dito sa probinsya. Kaya kain, masaya, makakain ang pamilya. Sa isang araw 3 beses. Napakaganda, masaya yung sa kalooban mo. Na ganyan ang kahit maliit yung hanap buhay mo, kahit kunti lang makita mo,
At kasama mo naman yung pamilya mo. Oo. Napakaluwag sa dibdib na makasama yung mga pamilya mo. Kaya at maya-maya pupuntahan po natin yung kupra doon kung at naluto na ay yung kupra naman yung pinulutuan namin at hindi naman masyado delikado. Ipakita ko sa inyo mamaya. Kasi malayo lang yung apoy. Delikado At pa saka close naman yung kanya. Close na lutuan. close yung pinaglutuan. At saka usok lang yung nagpapaluto ng Saka yung kopra. At saka yung init. Antindi ng init sa loob. kasi sirado eh. Sirado yung sa loob. Kaya Madali kapag mayroong mga maliliit na kopra na malaglag doon sa ilalim, walisan lang. wawilisan lang namin. Kasi simento eh. Kasi yung flooring niya semento. Hindi lupa. At saka yung butas, kailangan namin takpan ng yero para Pasok. hindi makapasok yung mga maliliit na mga kupra na nalaglag galing sa itaas dahil yung flooring namin sa itaas, yung pinaglatagan ng kupra ay kuan lang yung bambo. Yun lang ang nilagay namin doon. Kaya mamaya Yan. Punta muna kami. at ngayon muna mga kapobre, pupunta na kami ngayon mga kapobre. At saka mga ilang baitang lang makarating na tayo doon. Yun. Yun ang mga manok ng kaibigan ko. At binigay niyang mama ko ay maliit pa, ngayon malaki na at yung papakain na yung mais at saka kunting pigs. Ito yung bahay ng manok ko. Napakasimple lang. At saka hindi siya mapasukan ng kung mayroong mga bayawak diyan, hindi siya makapasok bayawak anong mga pumapasok diyan. Talagang hindi makapasok dahil safety talaga dito. At saka may net siya. At saka yung pakainan niya ay yung gawa lang bambu lang yan. Pinakainan niya. At saka ito lang yung ipakita ko sa inyo. At saka pupunta na po tayo. Yung kaibigan ko nauna na siya. Nandito na po tayo sa pinaglulutuan natin ng kopra. Ito, titingnan mo yung kopra namin, oh. Mga ilang panggatong ang nilagay mo dito? Sakto lang para yung yung pampaluto lang sa kanya, hindi masyadong marami kasi baka masunog. Pero kagabi ilang bisis mo? Isa lang. Isang lang. Isang bisis lang. Pero ngayon pang ilan ng Apat na, pang-apat. Pang-apat na to. Pero dahan-dahan lang yung apoy. Apoy, Hindi masunog ba? Titingnan mo mga kapobre, oh. Napakaganda yung pagluluto ng kopra dito. At pupunta naman tayo dito ay ito, mayroong mga panggatong nito. Yung mga bao ng niyog, 'yon. May mga balatan ng niyog. Yan. At ito naman yung close na close yan mga kapobre, oh. Titingnan mo yung maigi. At sila ay nagagastos sila ng malaki dito para lang mapatayo para maayos tong kuan niya, para madali maluto yung kopra. Kaya ito yung ginagawa niyo. You know? Wala talagang makapasok kahit anong uring mga hayop, mga ibon diyan sa loob, walang makapasok, mga aso. Walang makapasok dito. Yan ito. Lagyan na natin ng niyog. At saka ito yung kuan na. Kasi Yun. isang na lang to kasi maluto na to. Isang panggatong na lang to. At maluluto na tong kopra na to, oh. Yun. Saka ilang halo nimo?
Dalawa na yun. Last na yun, dalawa. Ah, pangalawang halo na yan. Hmm. Ah, Bali tapos nito. pagkatapos na to ay luto na to yung mga kopra na to. Hmm. Yun o, titingnan mo maigi yung ano, para siyang ataol, titingnan. Yung titingnan mo lang para siyang ataol. Pero yung usok niya diretso-diretso doon sa loob. Yan. Wala talagang kuan yung usok niya oh. Napakainit yan oh. Sa itaas oh. Napakainit yan. Siguro pag may tao pumasok yan, yung sa may pintuan yan, tapos ilalak mo, siguro hindi talaga kaya yung init niya. Napakainit talaga yan sa loob. At saka ito oh, last sa panggatong na to, ilalagay pa natin Para maluto din siya lang siya. para maluto na siya. Yun ang kaibigan ko. Talagang itong ginagawa namin ay kuan talaga to. Ginagawa namin to para sa pamilya namin, para lang makasuporta sa araw-araw, makaraos araw-araw. Saka makain na minsan makain ta masarap kasi dito sa probinsya namin talagang gulay lang talaga yon, at saka tuyo. Tuyo, bagoong, at saka mayroong mga malunggay dito. Saka yung nasasapa na ano sa Bisaya, ano sa Tagalog yan, yung bago. Yun. Yung mayroong nakaalam ng mga Bisaya diyan. Bago. At saka yung mga nangka. At saka yung puso ng saging. Yun ang, kung marami kang mga puso ng saging dito sa probinsya, Ayan, ulam na. at ulam na talaga. Lagyan mo lang gata. Saka kunting yung isda ng mga maliit. Yung, Mga dried fish. Mga dilis ba? Yun lang ilagay mo doon sa gata. Sarap na. Kahit ilang puso pa ilagay mo dyan. At saka maganda yung puso talaga, yung ang daming gata talaga. At saka matagal siya masira. Talaga habang tumatagal siya, lalong sumasarap talaga. Yun ang the best dito sa probinsya. Pero pag hindi ka talaga mamili dito sa probinsya ng pagkain talaga, hindi talaga magutom dito. Kasi dito sa probinsya, hindi katulad yan sa kumasipag ka lang dito. tanim ka. Pag for example, wala kang pera, saka nagutom ka na, pupunta ka lang sapa. Maghanap ka lang ng mga niyog na laglag doon. Saka may itak ka, talaga makakain ka na. Solve na yung gutom mo. Kaya di sa probinsya, napakaganda probinsya. Hindi katulad dyan sa, galing naman talaga ako sa Manila. Nakita ko naman doon, marami talaga doon na mga nagutom, hindi nakakain. At saka nanghingi lang doon sa mga tabi-tabi. At saka yung iba naman, hindi naman talaga magbigay yung iba dahil wala rin sila, kunti lang ang sinasahod din nila. Kaya sakto lang din sila. Minsan pag naawa tayo, magbigay to ng 5 piso, minsan piso, minsan wala, hindi tayo makabigay kasi tamang-tama lang yung pira, yung kinikita natin sa trabaho natin, kunti lang din. At saka napakamahal doon sa mga bilihin doon sa Manila kasi. Kaya ngayon naisipan ko na umuwi dito sa Pilipinas at mag-alaga ng mga manok, mga baboy, saka baka. So dito sa probinsya talaga, kung masipag ka talaga, kahit mga alaga mo na ay mayroon naman ditong mga pakain mo, mga malunggay, kakain naman yan. At saka yung laman na niyog, kakayurin mo lang niyog, kakain yan. Kailangan masipag ka talaga. At hindi naman matapos yung salita natin, at itutok muna natin doon sa pinaglulutuan ng niyog. Tutok mo natin doon. Ayun.
Ang lakas ng apoy pero malayo doon sa Layo na Ah, sa sahig. sa sahig talaga, malayo. Oh. Hindi naman delikado yung Pero pag gusto mo talaga sigurado, pupunta ka dito sa likod. Na talagang sigurado ka talaga na hindi papunta sa sahig. Yan. Dito titingnan mo dito, may pinto, mayroong kuan dito, pintuan gamay, liit. Yan. Titingnan mo dito. Tingnan mo ang layo no? Yan. Napakalayo talaga. Kaya safe na safe talaga dito na magluluto ng kopra dito. Napaka-safe. Ugon ang tawag sa amin dito. Ito ang tawag namin sa amin dito ay yung pugon. Iwan ko lang sa Tagalog. Ang tawag niya. Parang hornuhan. Saka pwede dun sa may butas na to, doon, pwede ka rin magluto ng Tinapay. mga tinapay doon sa may butas na doon. Yung pinakita ko sa inyo. Lagyan mo ng bakal dyan. Lagyan mo lang ng bakal diyan at saka yung luto ka ng torta, Ah, saka mga tinapay. o yung bibingka. Yan. Kaya lutuin doon sa may butas na to. Lagyan mo lang ng ito, yero lang, oh. Pwede yero lang. Kasi mainit yan eh. Kasi mainit na 'yon. Pero, luto na yan. Maluluto na to. Lutong-luto 'yan, talaga. Oh, titingnan mo naman yung ano, yung apoy, oh. Napakalakas ng apoy. Oh, mga kapobre. Ito po, natigil na yung apoy. At ngayon titingnan po natin yung dito sa loob ay lutong-luto na talaga, mga kapobre. Oh, titingnan po natin yung kopra na. Ayun na, lutong-luto na. Hindi na puti. Di na puti yung kopra, pwede na to. Ito, maghintay na tayo na lumimig ito siya. Saka kukunin po natin yung dito sa loob. Ay mainit pa. At saka yung anak ko nag-akyat ng duhat to, namita siya ng ang dami kasing hinog, ang dami kasing hinog. Tawag sa amin dito, lumboy. Sa amin sa Bisaya to ay lumboy. Oh, Pero sa Tagalog ay duhat. duhat. Yun. Yun. Nak, mag-ingat ka na nga. Mag-ingat ka yan. Diyan, mag-ingat ka na. Nak, mag-ingat ka dyan. Hawak ka lang ng mga kuan dyan, mga sanga. Huwag yung Hawak. maliit. Wag lang yung mga kuan ha, marupok na sanga. Yung lang malaki ba? Yung malaking sanga na ang hawakan mo. Huwag kang maghawak sa ano. So titingnan mo yung paa doon kung marupok ba yung inapakan mo. Oh. So wag kang kumpiyansa sa sarili. Dahil mahal natin ang buhay natin. Mm. Pag hindi mo kaya, kuha na, bubaba ka. Tingnan mo maigi yung... O magbabay ka sa vlog ko. Magbabay ka. Oh. Masarap na. Lumboy. Ano, masarap ba ang niyog? Ang kuan? Ang masarap ba ang duhat? Sarap ba? Sarap. Huwag ka tumingin sa kamera dahil malaglag ka dyan. Mga kapobre, naghintay pa tayo na lumamig yung kopra. Kasi mamayang hapon pa namin ibinta yung kopra. Kaya puntahan po natin yung kambing na binablog ko nakaraan. At ito po siya, mga kapobre. Yun. Buntis na yan. Sana buntis na yan. Sana buntis na to ay pinagkuhan na namin to, pinagbarukuhan na namin to. Doon sa kapitbahay namin na mayroong kambing na lalaki. Turo. Kaya sana mabuntis na to siya. Para manganak siya, para hindi naman lugi tayo, para masana ito yung alaga, mga alaga ng kaibigan ko, para dumami siya.
Kaya ito lang talaga yung umpisa pag tayo ay mag-alaga ng mga kambing. At ito naman yung pinapakain ng kaibigan ko. Gustong-gusto niya ng dahon ng niyog. Yun ang pinapakain niya. Yung mga ibang dahon pinapakain niya at hindi naman iubusin niya. Sayang nga. Kakainin konti lang tapos Laglag lang yung mga dahon. malaglag lang yung mga dahon. At ito gustong-gusto talaga niya tong dahon ng niyog. At nasanay din siya mula pagkabata niya, ito talaga ang pinapakain. Na doon sa binibintahan namin ay yung mga binibilhan namin na si Jason Umandam dito, doon kasi galing yung kambing na to, Kasi hindi. yung cousin ko. Kaya ito yung ito mga ilang araw tong mga dalawang dalawang dahon ng niyog nang nilagay mo dito. Bali, 2 araw yan, maubos na yan. Ha? 2 araw. 2 araw. Mga 2 araw. Kasi siya lang mag-isa eh. Siya lang isa. So, yan. At saka ito naman pagkatapos niyang kumain, saka anong oras ito pakainin ng pollard yung at saka scramble? Sa mamayang hapon kasi yung umaga, pag tapos ng umaga, hapon na naman isa. Dalawa siya bisis pakainin ng para siyang page ba kung tawagin. Umaga at saka hapon. Hapon. Yun mga pobre. Umaga at saka hapon yung feeds na pinapakain na pinapainom niya. Saka may halong tubig. Yun. Yun, nakita niyo mga pobre yung binabalag ko yung una. At ito na yon yung kambing na to. At saka hindi naman to talagang totally. Daming sabi na kuan daw. Hindi daw totoo yung mga pinapakita ko na vlog. Parang ano to? Parang scam daw. Parang prank lang daw. At saka hindi daw yung totoo yung kambing na yon. Saka hinihiraman ko rin yun, sabi nila. Pero totoo talaga yon kasi yung nandito naman talaga yung kaibigan ko, yun no. Ito yung ako talaga yung Yung binili ko yan, binili. Yung naghihila ng kambing yung nakaraan ng vlog ko. Ako yung binili ko talaga yan sa cousin mo. Magkano bili mo? 3.5. 3.5 ang bili niya. At saka ganito kalaki na. Mas maganda kasi babae kasi yung nabili niya. Kasi pwede naman nating pararamihin to. Kasi kapag minsan manganak to ng kambal, minsan isa, minsan kapag malaki-laki lang, 3. At ito naman hindi masyadong magandang klase itong kambing na to. May halo na kasi Bisaya. May halong native to siya, pero saka may lahi na rin to siya dahil yung tatay nito ay hybrid naman ang tatay nito. At saka ito naman ay pang-ubisa lang. Pero pag mayroon naman siyang mga magkaanak na siya, pwede natin bibili tayo ng mga talaga mga pure na talaga yung bibili natin dahil mayroon naman tayong pag nabinta naman yung mga anak niya na pag dumami na yan, saka maraming mabibinta niya. Saka abot ng magkano presyo yung ngayon. Yung mga pure na kambing ngayon, magkano presyo? Kung example, magpresyo ng 15,000 yung isang babae lang. Saka yung 5 ang nabinta niya. Saka makakuha na siya ng pure na kambing. Ganyan lang talaga sa umpisa. Pag nag-umpisa tayo sa pag-aalaga ng mga hayupan. At ito na po, hindi naman natin to matatapos kasi yung kupra natin ay malapit na tuyo. Pero maghintay tayo. Anong oras na po ngayon? Mga alas 10 pa. Mga anong oras natin ibibenta yung ating kupra? Mga alas 3. Mga alas 3 dahil kasi palamigin pa yan. Palamigin pa namin. Saka kailangan natin alas 3, pwede punta na tayo doon kasi yung mayroong kasing boy doon sa pinagbintahan namin na mga alas 5 uwi na yon. Alas 4 uwi na yun eh. Alas 4 uwi na yon. Kaya nabutan natin pa yan pag alas 3. Kailangan advance tayo para alas 3 pupunta na tayo doon para maabutan natin siya. At saka mayroon ng magbubuhat, hindi tayo magbubuhat ng kupra. At saka maganda doon kasi yung mga pinaglagyan ng kupra na sako, saka pwede nilang palitan.
Yun ang kagandahan. Pero pag nagbenta ka ng mga bao ng niyog, yung mga bao, hindi nila papalitan dahil napakamura daw ang presyo ng bao. Mga nakabenta ako mga 3 piso per kilo. Pero nakaabot ng 501. Pero nakabili tayo ng bigas, saka sabon, saka tuyo. Yun ang yung mga pangailangan natin sa bahay, nabibili rin natin. Malaking tulong Yeah. rin yung bao ng niyan. Nakikintulong din basta Kahit bao lang. bao lang, at saka yung magkuha ka ng walis tingting. Ganyan, parang ganyan. Parang ganito, at saka tanggalan mo lang yon ng dahon. Yon. Pwede, yun ang gawin ng walis tingting. Ganyan. At saka habang naghintay pa tayo, at saka yung kambing na kaibigan ko, hindi na siya kumakain. No? Busog na kasi bagong kain namin yun. Sana mabuntis yan. Dahil mga ilang months na to? Bali, ano pa yan? Simula magpalahi natin mga ilang siguro nasa 15 days pa yan. 15 days? 15 days. Pero yung edad ng kambing is 8 months na yan. Mag 9 months na yan. Pero sabi ng yung si Jinjin na sabi mo ng kuan mga ilang linggo yon pag hindi nakuan yung buntot niya. 18 days. 18 days pag hindi nagalaw yung buntot niya, hindi gumagalaw. Yun talaga ang posibilidad siya talaga na mabuntis ng yung kambing. Ganyan talaga yung kung galaw-galaw pa rin buntot niya at saka lagi siyang tawag ito, iyak. Panay tumatawag yun, ibig sabihin hindi yan na successful pag palahi natin sa lalaki. So pag hindi na yan nagalaw pag after 18 days or 18 days talaga, ibig sabihin successful talaga yung pagpapalahi natin sa lalaki. Yan, ganoon lang daw yung mga kambing, mga sign ba. Pero yung panghuli natin na paglalahi, pagliha ng kambing, sigurado na talaga yon na nakita naman talaga natin na pumasok talaga yung ari niya. Yung kanya yung similya ng similya ng kambing. Kasi sinigurado namin na pumasok talaga kasi yung una hindi talaga maging successful yun kasi hindi kami nakatingin Katingin ako nasarap niya, ikaw nasarap rin. Ikaw naghawak lang ng kambing. So pares kami na hindi alam kung napasok ba yun, hindi. Ngayon, binago na namin, sabi ko ikaw yung maghawak sa harap, ako yung nasa likod. Mag-alalay sa alalay ng kan. Sa pagpasok. Yun, 3 beses nakita ko talaga, pero yung kambing talaga iba pa yung katulad ng baboy na matagal bumaba. Yung pasok yan, diretso naman agad yan pa. Ganyan talaga ang kambing. Talaga yan, kaya hindi mo talaga mapilit yun pag gusto mo talaga tagalan sana, pero ganun talaga yung ability nila. Pero nakita naman natin na mayroon talagang lumabas na mga puti-puti na. Yun. Puti, may similya ba? May similya talaga yun na pumasok doon. Yun sana. Sana mabuntis na. Tawaan tayo ng Panginoon na yung natin, alaga natin na dadami kung saan. Ganyan talaga. Na maawaan tayo saan. Ginoo lang talaga, Diyos talaga na kaalam diyan. Kaalam sa yung para dadami yung alaga natin ba. Oo nga na. Yun yung kambing nakahiga na lang sa sahig para parang lang siya. Relax na siya. Relax na siya kasi pero busog na. May pagkain na siya diyan. Pero pagka may pagkain naman, pero talagang busog na talaga siya. Pero pag nagutom talaga siya, tatayo naman siya uli, kakain siya. Ganyan talaga yung buhay ng kapag mag-alaga ka ng mga hayop. Ganun lang yan. Ganun talaga, higa-higa lang. Mas maganda siya pag mayroon na siyang anak kasi mayroon na siyang kasama dito sa loob. Saka hindi na siya maboring. Ganon talaga yun. Pero parang ano siya parang lumaki na siya. Doon sa yung una na natin na yung naghihila ka na. Yung naghihila ka ng kambing, yung nakaraang vlog natin.
Hindi pa siya. Di ba hindi pa masyadong Ganun kalaki. gano'n laki na. Ang katawan. Ngayon parang umasinso na yung kanya katawan niya. Parang malulusog na siya ngayon. Kasi ano ko na, hindi ko talaga nalipasan ng pagkain yan. Lagi ko yung umaga, pag minsan may trabaho kami, abutan kami ng gabi. Pinakain ko talaga, hindi ko yan pinalampas. Kaya kasi maano yan nasana yan eh. Sana yan. Dapat umaga hapon, kain siya ng fish, parang ganun ba. Pero ito siya, nakuha lang to, na-program na to. Patapos na yung tinanong ko yung may-ari dito, yung kasi ni Kapobre, yun. Sabi niya na purga pa nga daw. Yun, kaya hindi ko na ulit purga, lalo na buntis na eh. Oo nga. Ano pa yan. Okay, kuwang kasi yan, kanang tablita sa atin, baka makunan pa lang no. So sayang naman. Sayang naman talaga. Pa natin yan. Nagtsagaan pa natin yan. So ngayon, hindi muna. Tsaka na lang pag sunod na naman. Pag nabuntis. naman siya, sunod ulit. At saka mayroon namang mga malaking kanding doon sa itaas yung classmate ko. Malaking kambing doon. Pero doon naman sa kanila, kapag magpalahi ka doon, at may bayad talaga doon. Pag makaanak na yung pinalahian mo na babae, bigay ka ng 1,000. 1,000, napakamahal talaga yung. Sabi niya, malaki sila. Mga malaki daw yung kambing niya. At saka depende naman sa yan. Pero pag native naman kambing mo, hindi naman talaga kuwan yun. Talagang hindi kaya doon sa laki ng mga kambing yun sa kanila. Dadapa yan eh. Dadapa yun. Hindi yan kayang bigat. Pero pag malaki naman kambing mo, kaya yan. pero katulad nito, pwede naman tong hawakan. Hawakan lang. Hawakan, alalayan. Dahil kapag malaki yung kambing, talagang barako. Saka hindi kaya sa kambing. At saka malapit natin yung matuyo at magpahinga muna tayo. Hapon na mga kapobre, naipasok na namin. Wala na naman yung pinaglagyan namin ng kopra dito. At nilipat na namin dito sa sako. Bali 5 sakbo na hindi masyadong puno. At dito naman tayo sa kabila. At mayroon pang kukunin dito. Na yung mga maliliit na mga nalaglag dito sa loob. Kukunin po natin mga kapobre. Dahil sayang. Yan po yung mga natira dito. Mga kunti-kunti. Wawalisin po natin yan. Para dagdag kilo ba. Sayang naman. Okay mga kapobre. Ito lahat yung naipon namin na kopra. Bali 2 dito. Saka yung 3 dito sa loob. Bali 5 sako lahat, pero hindi namin pinuno dahil ito lang yun ang maghahakot ng kopra. Motor lang ang gamit namin. Maliit lang. Maliit lang, kaya ang dala lang namin mga 2 sako o 3. Kasi sasakay pa kasi ako papunta doon. Kaya samahan nyo ako mga kapobre na pupunta doon sa pagbintahan namin ng kopra. Sa Sambuan pa kasi kami magbibenta ng kopra. Kaya lungsod namin. Sa lungsod namin. Sa lungsod pa namin. Sa lungsod pa kami magbibinta. Kaya samahan nyo kami mga kapobre at aalis na po kami dahil anong oras na? 4:30 na. Para makaabot rin kami dun sa nagbibinta ng kopra. Dahil baka hindi alam nila na mayroon palang mabibinta ngayon. Kaya 5:00 magsisirado ang kasi ito yun. Kasi yun sila. Kaya ito, samahan nyo kami mga kapobre.
highway ng Tangbo. At napapakita ko pa sa inyo kanina yung tatlong sako. Hindi ko na videohan kanina yung tatlong sako na dala ko kanina, dahil napakahirap, dahil tatlo ang dala natin. Yung dalawa nasa harap, nasa likod yung isa, at yung isa naman ay karga-karga ko rin. Napakahirap. Ngayon ipagpilita ko sa inyo yung mga tanawin dito sa anong kwanto lugar ba? Dalahican. At dito rin makita nyo yung fantasy place, at saka yung ano to dito ba? Ano to? Dalahican. Ha? Dalahican. Welcome Dalahican. Welcome to Barangay Dalahican. Napakaganda yung lugar namin dito. At kapunti yung mga dumadaan lang. Kaya yung iba dito malakas magpatakbo yung mga motor. Kaya akala nila na wala silang mga kasalubong, kukunti yung mga sasakyan dito. Saka yung iba naman madisgrasya dahil sa sobra sa alak, kaya ganun ang nangyari sa kanila. Kaya kami dandahan lang kami dito, at hindi naman kami nagmamadali. Kahit habulin kami ng disgrasya, okay lang yun. Ito, pakyat naman kami mga kapobre. At titignan po natin yung side by side, baka mayroong mga sasakyan na bigla lang tumawid. Barangay road namin dito, at sa gilid mayroong mga ilaw-ilaw dito sa gilid. At ang atong barangay dito, Barangay Dalahican, na kapitan Vito Romas, at saka yung mga konsihalis niya sa barangay. Sama po natin, i-shoutout po natin sila mga kapobre. At saka may shoutout pa tala ngayon sa ating umakyat ng niyog. Kasama natin sa pag-akyat ng niyog si Andy Binigay. Shoutout Andy Binigay from Dalahican. At si Arturo Belimbing, Marlon Dixon from Muntinlupa. Shout out. Malapit po kami mga kapobre. Napaka kami mga mga kapobre, nakarating naman kami dito. At ito po yung last na biyahe natin. Mayroon pong 2 sako dito natira. Yan po, 2 sako. So nakita mo ay 5 sako dyan. Yung 3 dyan ay yung panggatong, yung kahoy na, at mayroon namang mga kuwan sa niyog.
Pangalan yun. Yun. Yung nanay ni Biboy, oh. Yun ang nanay niya si Mary Swerte. Mga kapobre, nakaganan natin yung pangalawang biyahe natin na Cupra. Saka dito po ako sasakay sa itaas. Kaya kanina kasi dito ako sumakay, saka mayroon din akong nakapatong sa akin dito na isang sako rin, kaya napakabigat yung dala namin kanina. Shout out pala kay Virgilio Ilcana, classmate ko. Nakita rin kami doon sa pagpista ng Kalasa. Sabi niya nakita daw siya sa akong mga vlog daw. Kaya nagpasalamat din ako sa iyo, classmate, na sa iyong pagpanood ng aking mga video ay nakatulong rin ka, at laking salamat ko sa iyo. Mga kapobre, last na biyahe na to. Yun, paalis na po kami. Babalik naman kami doon sa Sambuan, ka Inday Nora. Yun. Dating namin doon, pwede na namin yun ipapatimbang. Ang dala namin na 5 sako mga Cupra. Mga kapobre, hanggang dito lang po tayo magtapos yung ating vlog. Kaya nabutan po kami ng gabi dito sa Sambuan. Dahil anong oras na kami nagpunta rin dito, at 4 na. Kaya kasama ko bumibili pa ng tinapay. Ngayon pauwiin po kami mga kapobre. At maraming salamat po sa inyong panonood, at walang sawang panonood sa ating mga vlog. Keep safe always, and God bless you lahat mga kapobre. Bye bye.